Good morning, hello everyone, hello mga kasari. So ayan, another day, another vlog, another updates, and another tip sa ating sari-sari store. So pasensya na kayo mga kasari kasi hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw kasi naging busy po tayo ang inyong tindera. So ganito po kasi yung nangyari, naging busy tayo sa tindahan and wala tayong oras para makapag-vlog and sa mas mangpalad, nawalan tayo o naubusan tayo ng Red Horse. So, siguro mga 2 days tayong nawalan ng Red Horse na 500. So, pero jumbo meron pa naman kami. Maramihan kaming bumili kasi sa ahente or sa truck kami bumibili ng Red Horse, nagpapadeliver kami. And kapag nasaktuhan kasi, wala naman silang opisina kapag Saturday and Sunday, kaya hindi kami nakapag-order. So yun, Monday na kami nakapagbayad. Kasi Monday na pumunta dito yung ahente. So yun, syempre Martes na kami magde-deliver yung Red Horse. Kaya ngayong araw na to, eto nagde-deliver sa harapan natin ang Red Horse, which is araw na ng Martes. Kaya dalawang araw tayo. Dalawang gabi tayong walang Red Horse na 500, pero jumbo meron naman. So yun, tips ko sa inyo kapag ganoon na weekends, pasiguro na kayo ng inyong mga Red Horse dyan or alak kasi may tendency talaga na maubusan tayo ng stocks lalo na kapag sa ahente kayo nag-o-order kasi hindi tayo makapag-order niyan or makapag-deliver kasi sarado nga ang kanilang kumpanya. So yun ang naging lesson sa amin. And so ayan, may bumili lang po kasi. So yun, naubusan nga kami. And isa pang tips po natin, yung mga wala sa atin na non-saleable na mga items, kailangan din meron tayo. So ipapakita ko din sa inyo later yung mga non-saleable nating mga items na pinilit namin magkaroon sa tindahan. So yun, yung mga non-saleable nga natin, may bumili lang po. Yung mga non-saleable natin, kailangan meron din tayo niyan. Kasi siguro once a week may naghahanap nun, kagaya nung shoe glue, scotch tape, steel wool. Basta papakita ko sa inyo after nitong ating cheche bureche. So ayan, yung alak na iba, ganito, wala na nga kami nitong mga stocks nito. So ayan, naubusan na din tayo nung ating Escobar, yung ating The Bar. So hindi pa ako nakakapamalengke niyan. So hindi pa tayo nakakapag-grocery kaya bakante na yung ating mga estante dyan sa mga alak natin. So yun, maya-maya mag-grocery din ako and update ko kayo sa iba nating items na yung mga non-saleable, papakita ko sa inyo and magkano natin binebenta. And yung sa Red Horse, magtataas na din kami ng presyo kasi nagtataas na din yung kuryente. So yun ang dahilan namin kung bakit kami magtataas ng konti lang naman, siguro mga 2 pesos kasi sobrang baba ng aming presyo sa Red Horse. Yung aming Red Horse na 500 is only 58 pesos. Malamig na yan and minsan frozen pa kasi nilalagay namin talaga siya sa freezer. And yung jumbo, hindi naman kami magtataas sa jumbo. May dumaan kasing music, baka makapiright tayo. So ayan, sa jumbo naman 120 pesos pa din ang bigay namin. So hindi kami magtataas sa jumbo. So yung sa 500 lang kami magtataas ng siguro 2 pesos or 3 pesos. Kasi tumaas na din nga yung kuryente sa amin na siguro mga 2 km per hour. So yun, kilowatts. So yun, bibigay na nga, magtataas na din kami. And sa GCash, ganun pa din yung aming presyo. So yun, yung sa mga chichirya namin, hindi pa naman kayo magtataas kasi hindi naman ginagamitan ng kuryente. So yun lang. And
ito po yung pag-deliver sa amin. Pakita ko po sa inyo. And yung mga non-saleable natin, pakita ko din po sa inyo. Ayan sila. Nasa kabilang sila. Nasa kabilang kalsada kasi hindi dito pwede sa amin kasi madodouble parking dito. So, ayan. So, nag-order kami ng 50 case. Ayan, 50 case yung inano namin yan. So, magtataas na kami ng presyo sa aming Red Horse na 500 kasi tumataas na din ang kuryente ngayon kasi ngayon yung kuryente tumaas ng parang ayan, continue tayo. So ayan, magtataas na nga kami kasi tumaas din yung kuryente and kahit naka-wholesale tayo, syempre nagbe-base pa din tayo sa sa taas ng kuryente. So ayan, kasi nagpapalamig din tayo nito kaya nagkukonsumo tayo ng kuryente. So magtataas tayo, siguro mga 2 piso lang naman. Pero mas mababa pa rin ang presyo natin compare sa iba. So ayan, binababa na nga nila. And update ko din kayo sa ibang mga item natin na hindi siya hinahanap lagi sa tindahan. Ng mga hinahanap sa amin na wala sa amin na hindi masyadong binibili pero laging hinahanap sa tindahan. So ito, bumili na nga kami nitong shoe glue kasi alam ko palagi nitong may naghahanap sa amin pero hindi lagi. So ayan, yung shoe glue, bumili na din kami. Pati yung ball pen kasi lagi may naghahanap dito sa amin. Ayan, bumili na din kami nito. Yung color black lang kasi black lang naman talaga yung mas mabenta. Yung red bihira naman yun. And then scotch tape. So ayan yung scotch tape namin. Ito. Hindi maramihan yung binili namin kasi medyo may distance naman kami sa school. So, ayan. And then, ito, lagi itong may naghahanap sa akin. At lagi ako nagsasabi na wala. Ito, steel wool. Ito, wait lang. Yung steel wool natin. Ito. Ayan, steel wool. Magkano kaya isa nito? So, ayan, may 14 pieces siya sa isang karton. Isang tie. So, 129 pesos yung isa nito. Isang tie. So, i-divide natin ito sa 14 pieces. So, wala pang 10 pesos yung puhunan nito. So, magkano kaya natin to ibebenta? Siguro mga 12 or 13 ang isa nito. So, ayan. Maganda na. So, ayan. Itong shoe glue, 95 pesos naman yung isang tie. So, may laman siyang isang dosena. Yung 95 pesos. So, wala pa ding 10 pesos yung puhunan nito. So, mababa lang din naman natin to ibebenta. Kasi isang dosena na 95 pesos lang ang puhunan. May 12 pieces na. And then, ito namang scotch tape. 70 pesos. So, may laman siyang, ang isang bundle, naglalaman siya ng 12 pieces. So, 70 pesos. So, mura lang din natin to ibebenta. So, siguro mga 8 pesos. Ganun. And itong panda,
isang box, naglalaman siya ng 25 pieces. So, 125 pesos yung presyo nito. And then, may 25 pieces. So, i-divide natin. 125 divided by 25. So, 5 pesos lang yung isa. So, pwede natin tong ibenta ng 7 or 8 pesos. Kasi bihira naman to hanapin. So, 7 or 8 pesos natin to ibebenta. So, yun. Mga karagdagan natin na paninda na hindi natin na ibibigay sa customer. Ay, wow! Mabenta to sa amin, itong wafer na malaki. So, ayan. Lahat, kapag bumili ka ng isang pack, so, ayan, may libre tayong pansit kanto. So, ang laking kita nito, dagdag kita sa ating mga tindahan. So, ayan, bumili na ng isang box ang asawa ko. So, ayan. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ang laman niya nito isang box na to. So, ayan. Mauubos naman agad yan. So, ayan. E di, may 16 din. May 1, 2, 3. May 16 pieces din tayo na pansit canton. Libre lang yon. So, ikakwenta natin yun sa 14 times 16. So, wait lang. 14 times 16. So, ayan, may 224 pesos na tayong kita doon. So, ayan. Ay, grabe, ang laki ng dagdag kita.